Katips, naisip mo ba kung bakit kahit kayod marino ka at walang tigil ang overtime mo, pakiramdam mo ay isang kahig, isang tuka ka pa rin kapag tumanda? Baka hindi mo namamalayan, may mga patagong gawi ka ngayon na unti-unting sumisira sa pondo na dapat ay gagamitin mo sa iyong pagtanda. Ngayong araw, hihimayin natin ang 5 malalalim na aral kung paano natin sinasabotahe ang ating kinabukasan at kung paano ito babaguhin gamit ang mga praktikal na paraan. Siguraduhin na tatapusin mo ang video na ito dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magbabago sa takbo ng iyong buhay. Bago natin simulan, paki-like naman ang video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ang pagkalito sa yaman at kasaganahan. Maraming Pilipino ang nagpapakapagod sa trabaho araw-araw, pero pagdating ng sweldo ay nauubos din agad ang pera sa mga bagay na nakikita lang sa labas. Akala ng marami kapag may bagong mamahaling cellphone ka na binili mo ng hulugan buwan-buwan o kaya ay palagi kang kumakain sa mga sikat na coffee shop para may maipost sa social media stories mo ay mayaman ka na. Ang totoo niyan ay pinagpapalit mo ang iyong pangmatagalang kapayapaan para lang sa panandaliang paghanga ng ibang tao na hindi naman talaga pamilyar sa tunay mong kalagayan. Ang pagiging tunay na wealthy o kasagana ay hindi nasusukat sa mga mamahaling gamit na ipinapakita mo sa mundo kundi sa dami ng pera na natitira sa iyong bangko at mga investments na hindi nakikita ng publiko. Kapag patuloy mong inuuna ang pagbili ng mga bagay para lang sa panandaliang validation ng ibang tao, ay unti-unti mong ninanakawan ang sarili mo ng pondong gagamitin mo sa iyong pagtanda. Isa pang malaking bitag na madalas nating maranasan bilang mga manggagawa ay ang tinatawag na lifestyle creep o ang sabay na pagtaas ng iyong mga gastusin habang lumalaki ang iyong kita sa trabaho. Noong nagsisimula ka pa lang at maliit pa ang iyong sahod, ay kasya naman ang simpleng pagkain at normal na pamumuhay. Pero noong na-promote ka na o kaya ay nakakuha ng mga bagong kliyente sa freelancing, ay biglang nagbago rin ang iyong mga hilig. Nagsimula ka ng umorder ng pagkain sa mga delivery apps ng madalas at lumipat sa mas mamahaling tirahan kahit hindi naman talaga ito kailangan. Kung palaging sasabay ang iyong mga luho sa tuwing may darating na aumento sa sahod, ay hinding-hindi ka makakapag-ipon para sa iyong retirement fund at mananatili kang nakatali sa walang katapusang pagtatrabaho. Ang tunay na sikreto ng mga matatalinong investor ay ang pagpapanatili ng simpleng pamumuhay kahit na patuloy na lumalaki ang perang pumapasok sa kanilang mga bulsa buwan-buwan. Hindi rin nawawala sa kulturang Pilipino ang tinatawag na pasalubong at libre syndrome tuwing sumasapit ang kinsenas o kapag nakakakuha tayo ng malaking bonus mula sa ating trabaho. Marami sa atin ang nakakaramdam ng matinding pressure na maging taya sa inuman o kaya ay manlibre ng mamahaling hapunan para sa pamilya at mga barkada dahil nahihiya tayong matawag na madamot o maramot ng ating kapwa. Ang ugaling ito ay madalas na nagpapakita ng huwad na lakas sa pananalapi dahil ginagastos mo ang perang dapat ay nakatabi na para sa iyong kinabukasan para lang sa isang gabi ng kasiyahan. Ang pagpapakitang gilas sa pananalapi sa kasalukuyan ay nangangahulugan na hinahayaan mong maghirap ang iyong sarili pagdating ng panahon na matanda ka na at wala ng lakas para magtrabaho pa. Ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay ang pagsisiguro na hindi ka magiging pabigat sa kanila pagdating ng araw dahil pinaghandaan mo ng maayos ang iyong sariling pondo. Dapat din nating maunawaan ang malaking pagkakaiba ng mga tunay na asset sa mga tinatawag nating fake assets na akala natin ay nagpapayaman sa atin ngunit ang totoo ay umuubos ng ating pera. Isang magandang halimbawa nito ay ang pagbili ng isang bagong sasakyan na gagamitin lang sa mga personal na galaan at hindi naman nakakatulong upang magpasok ng karagdagang kita sa iyong pamilya. Ang sasakyan na ito ay nangangailangan ng patuloy na gastos para sa gasolina, insurance at maintenance habang bumababa naman ang halaga nito taon-taon mula sa sandaling ilabas mo ito sa kasa. Ang mga totoong asset ay ang mga bagay na nagpapasok ng pera sa iyong bulsa kahit natutulog ka tulad ng mga stocks, bonds o mga negosyong tumatakbo ng mag-isa.
Kung gagamitin mo ang lahat ng iyong ipon sa pagbili ng mga peking asset, ay maiiwan kang walang sapat na likidong pondo na magbibigay sa iyo ng kalayaan kapag nagretiro ka na. Upang mabago ang takbo ng iyong pananalapi, ay kailangan mong simulan ang pagpapatupad ng 24-hour cooling off rule at ng isang anti-flex budget sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sa tuwing makakaramdam ka ng matinding kagustuhan na bumili ng isang mamahaling bagay na hindi naman kasama sa iyong pangunahing pangangailangan, ay pilitin mong maghintay ng 24 na oras bago ito bayaran. Madalas na paglipas ng panahong ito ay mawawala na ang bugso ng damdamin at marerealize mo na hindi mo naman talaga kailangan ang bagay na iyon sa iyong buhay. Gumawa ka rin ng isang malinaw na listahan kung saan bawat piso ng iyong kita ay may nakalaang trabaho at siguraduhin ang unang bahagi nito ay mapupunta sa iyong retirement at investment accounts. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga hakbang na ito ay masisiguro mo na ang iyong pera ay nagtatrabaho para sa iyong kinabukasan at hindi para sa pansamantalang pananaw ng ibang tao. Aral 2. Ang pagnanakaw sa iyong future self sa pamamagitan ng utang sa luho. Isang napakalaking pasanin para sa maraming Pilipino ngayon ang pagkakaroon ng mga utang na hindi naman nakakatulong sa pagpapalago ng kabuhayan. Dahil sa dagsa ng mga makabagong teknolohiya at apps sa ating mga cellphone, napakadali na lang pindutin ang mga buy now, pay later options tulad ng spay later o last pay later para sa mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan. Akala ng marami ay nakakatipid sila dahil hinati-hati ang kabuuang halaga sa maliliit na buwan ng hulog na tila barya lang kung titingnan sa screen. Ang hindi napapansin ng karamihan ay ang patong-patong na interest at hidden fees na kapag pinagsama-sama mo sa loob ng isang taon ay halos doble na pala ang naging presyo ng iyong binili. Ang mga maliliit na buwanang bayarin na ito sa mga gamit na mabilis namang maluma ay parang mga anay na unti-unting umuubos sa perang dapat sana ay naitatabi mo para sa iyong retirement fund. Kasabay nito ay ang maling paggamit sa mga credit card na itinuturing ng iba bilang extension o karagdagan sa kanilang buwanang sahod mula sa trabaho. Masarap sa pakiramdam ang magkaskas ng card para sa mga out-of-town trips, bakasyon ng pamilya, o engranding shopping dahil hindi mo pa nararamdaman ang pagbawas ng pera sa iyong pitaka-taka. Ang malaking pagkakamali rito ay ang paggastos sa perang hindi mo pa naman talaga kinikita at umaasa ka lamang sa darating na sweldo, bonus o commission sa mga susunod na buwan. Kapag ginamit mo ang credit card para tustusan ang isang marangyang lifestyle na hindi mo pa kayang bayaran ng cash, pinapautang mo ang iyong kasalukuyan gamit ang pawis at pagod ng iyong future self. Ang perang pambayad mo sa mga nakaraang luho kasama ang mataas na interes nito ay ang pera na dapat sana ay nakalagay sa mga investments na lalago habang ikaw ay tumatanda. Hindi rin foreign sa ating kultura ang pambabayad o pagbabaon sa utang para lamang sa mga okasyon at tradisyon ng pamilya upang hindi mapag-usapan ng mga kapitbahay. Maraming ka-tips ang napipilitang mangutang sa mga kakilala o kaya ay magpasapato ng mga bayarin para lang maipanghanda sa ingranding binyag, kasal o fiesta sa probinsya dahil sa takot na masabihang walang pakisama. Ang paggawa ng ganitong desisyon ay isang malinaw na pagsasakripisyo sa iyong sariling kinabukasan para lamang sa ilang oras na kasiyahan ng ibang tao na hindi naman tutulong sa iyo kapag wala ka ng makain. Napakahirap magsimulang mag-ipon para sa pagre-retiro kung ang kinikita mo buwan-buwan ay automatiko nang napupunta sa pagbabayad ng mga lumang utang na nagmula lang sa pressure ng lipunan. Dapat nating tandaan na ang tunay na respeto sa sarili at sa pamilya ay nagmumula sa pagiging tapat sa tunay na estado ng ating pananalapi. Ang mas matindi pa rito ay kapag pumasok na ang isang tao sa siklo ng credit card minimum payments o kaya ay ang pagkapit sa mga mabilisang pautang na may matataas na interes tulad ng 5-6. Kapag ang binabayaran mo lang buwan-buwan sa iyong credit card account ay ang minimum amount due, pinapahaba mo lang ang buhay ng iyong utang at hinahayaan mong kumain ng malaking porsyento ang interes nito. Ang interes sa mga ganitong uri ng masamang utang ay gumagana ng pabaligtad sa konsepto ng compound interest dahil imbes na payamanin ka nito ay lalo ka nitong itinatalisod pababa.
Napakaraming manggagawa ang na-stress at hindi makatulog sa gabi dahil sa mga tawag ng collectors nang hindi nare-realize na ang kanilang pinaghirapang pondo para sa kinabukasan ay tuluyan ng nilamon ng utang. Ang patuloy na pag-asa sa utang para pantayan ang lifestyle ng iba ay ang pinakamabilis na daan upang manatiling mahirap habang buhay. Upang makawala sa ganitong sitwasyon, kailangan mong simulan agad ang pagpapatupad ng debt snowball method na inangkop natin sa sitwasyong Pilipino. Ang unang praktikal na hakbang ay ilista mo sa isang papel ang lahat ng iyong mga utang mula sa pinakamaliit na halaga hanggang sa pinakamalaki nang hindi mo na tinitingnan ang interes nito. Bayaran mo ang pinakamalaking halaga na kaya mo doon sa pinakamaliit na utang upang mabilis mo itong ma-zero habang nagbabayad ka naman ng minimum sa iba pang mga natitirang obligasyon. Sa sandaling mabayaran mo ng buo ang unang utang, ang perang ginagamit mo doon ay i-roll over mo naman at idagdag sa pambayad sa susunod na pinakamaliit na utang hanggang sa maubos silang lahat. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay ng psychological win at motibasyon sa iyo dahil nakikita mong nababawasan ang bilang ng mga pinagkakautangan mo at unti-unting lumuluwag ang iyong cash flow para sa pag-iipon. Aral 3. Ang sandali lang naman mindset o ang ilusyon ng oras. Napakalaking hamon para sa maraming kabataang Pilipino ang labanan ang maling pag-aakala na napakahaba pa ng panahon bago sila dumatating sa edad ng pagre-retiro. Madalas nating marinig sa mga usapan ang katagang bata pa naman ako, kaya dapat i-enjoy ko muna ang aking pera sa mga bagay na nagpapasaya sa akin ngayon sa kasalukuyan. Ang ganitong uri ng pagkaantala o procrastination sa pag-iipon ay isang tahimik na magnanakaw dahil hindi mo namamalayan na lumilipas ang mga taon nang wala kang naiisubi para sa iyong kinabukasan. Sa mundo ng personal finance, ang oras ang pinakamahalagang panggatong upang gumana ang tinatawag na compounding interest, kung saan ang maliit mong ipon ay nagbubunga ng kita at ang kitang iyon ay muling kikita ng panibagong interes. Kung sisimulan mo ang pag-iipon sa edad na 40 o 50 na, kakailanganin mo ng napakalaking halaga buwan-buwan para lang mapantayan ang naipon ng isang taong nagsimula sa edad na 25 gamit ang barya-baryang hulog. Kasabay ng maling pananaw na ito, ang matinding pressure na dala ng fear of missing out o FOMO sa mga pinakabagong uso at aktibidad ng iyong mga barkada o katrabaho. Tuwing makikita mo sa iyong feed na ang mga kaibigan mo ay pumupunta sa mga out-of-town trips, nanonood ng mga mamahaling concert o palaging kumakain sa mga trending na restaurant, nakakaramdam ka ng inggit at kagustuhang sumama kahit hindi mo pa talaga affords. Maraming ka-tips ang nagkakamali na gamitin ang kanilang emergency fund o kaya ay ang perang nakalaan para sa mga bills para lang hindi maiwan sa mga galaan at usapan ng tropa. Ang panandaliang saya at memorya na nakukuha mo sa pakikisama ngayon ay may katapat na pangmatagalang takot at stress kapag sumapit na ang panahon na matanda ka na at wala kang madukot sa iyong bulsa. Ang pagpili sa panandaliang kasiyahan ng kasalukuyan kaysa sa seguridad ng iyong kinabukasan ay isang malinaw na senyales na sinasabotahe mo ang iyong sarili. Mayroon din tayong ugali na umasa sa tinatawag na isang bagsakang swerte o ang paghihintay ng isang big break imbes na magtiyaga sa unti-unti ngunit tuloy-tuloy na pag-iipon. Marami sa ating mga kababayan ang mas pipiliin pang tumaya sa loto araw-araw, sumali sa mga paluwagan, o umasa na lamang sa darating na mana at tulong mula sa mga kamag-anak na nasa ibang bansa. Ang pag-iisip na bahala na si Batman o ang pag-asa sa swerte ay nag-aalis sa iyo ng kontrol sa iyong sariling buhay at pananalapi dahil ipinapaubaya mo ang iyong pagtanda sa mga bagay na hindi mo naman hawak. Ang isang matatag at sapat na retirement fund ay hindi nabubuo sa loob ng isang gabi mula sa isang milagro kundi sa pamamagitan ng disiplinado, paulit-ulit at kung minsan ay boring na sistema ng pagtatabi ng pera. Ang bawat piso na ipinangsusugal mo sa mga walang kasiguraduhang bagay ay perang kinuha mo mula sa katiyakan ng iyong matiwasay na pagre-retiro. Hindi rin natin napapansin ang malaking epekto ng maliliit at tila walang kwentang gastusin araw-araw na kung tawagin sa personal finance ay ang latte factor.
Madalas nating gamitin ang dahilan na 100 piso lang naman ito tuwing bibili tayo ng mga paborito nating milk tea, iced coffee, sigarilyo o kaya ay mga skin sa mga online games na kinahihiligan natin. Kapag pinagsama-sama mo ang 100 piso na ito araw-araw sa loob ng isang buwan, makikita mo na umabot na pala ito sa 3,000 piso na kabuuang bawas sa iyong kita. Kung ang 3,000 piso na ito ay hindi mo ginastos sa mga panandaliang luho at sa halip ay ipinasok mo sa isang magandang investment fund sa loob ng 20 taon, malaki ang tsansa na lumago ito at maging daan-daang libo o milyong piso dahil sa compound interest. Ang pagwawalang bahala sa maliliit na halaga ang dahilan kung bakit nagtataka ang marami, kung bakit mabilis na nauubos ang kanilang sweldo nang walang nakikitang mabuting pinuntahan. Upang mabasag ang ilusyon ng oras at maprotektahan ang iyong sarili, kailangan mong simulan ngayon ang paggamit ng Pay Yourself First system sa tulong ng mga auto-deduct features ng mga bangko. Sa tuwing papasok ang iyong sahod mula sa trabaho o ang kita mula sa iyong negosyo, siguraduhin ang unang 10 hanggang 20% ay automatiko nang ililipat sa isang hiwalay na account na nakalaan para sa iyong retirement. Huwag mong hihintayin na matapos ang buwan at kung ano na lang ang natira sa iyong mga gastusin ang siyang itatabi mo dahil ang totoo ay walang magiging matitira kung hindi mo ito uunahin. Ihiwalay mo ang account na ito sa iyong pang-araw-araw na checking o debit card at huwag mong kukunin ang laman nito maliban na lamang kung talagang dumating ka na sa edad ng pagre-retiro. Ang pagpili na bayaran muna ang iyong sarili bago ang mga kumpanya ng kuryente, tubig, at mga online shops ang pinakamabisang paraan upang masiguro ang iyong magandang bukas. Aral 4. Ang pagiging breadwinner na walang boundary o ang financial martyr complex. Napakahirap para sa maraming Pilipino ang maging haligi at takbuhan ng buong pamilya habang sinusubukan ding buuin ang sariling pangarap para sa kinabukasan. Marami sa ating mga katips ang nahuhulog sa bitag ng pagiging financial martyr kung saan sinasalo mo ang lahat ng gastusin, bayarin at pati na rin ang mga luho ng iyong mga magulang, kapatid o mga pinsan dahil sa matinding kultura ng utang na loob. Ang pag-aakalang ikaw ang magiging tagasagip ng lahat ng miyembro ng iyong pamilya ay isang mabigat na pasanin na unti-unting uumuobos sa iyong sariling pondo para sa pagtanda. Ang totoo niyan, kapag hindi mo inayos at pinrotektahan ang sarili mong pananalapi ngayon, darating ang araw na ikaw naman ang mawawalan ng pera at magiging pabigat sa susunod na henerasyon ng iyong mga anak. Ang pagtatakda ng hangganan sa pagtulong ay hindi nangangahulugan ng pagiging madamot, kundi ito ay isang matalinong paraan upang maputol ang siklo ng kahirapan sa inyong pamilya. Isa pang malaking pagkakamali ng maraming breadwinner ay ang kawalan ng isang malinaw at hiwalay na emergency fund na nakalaan para sa mga biglaang pangyayari sa loob ng bahay. Tuwing may magkakasakit na kamag-anak, may masisirang gamit sa bahay, o may biglaang gastusin sa kuryente at tubig, ang unang nadadamay at nauubos ay ang iyong ipon na nakalaan sana para sa iyong retirement. Dahil dito, pabalik-balik ka lang sa simula at hindi mo magawang palaguin ang iyong mga investments dahil palagi itong nahuhugutan tuwing may dumarating na krisis sa pamilya. Dapat mong maunawaan na ang emergency fund ay iba sa iyong retirement fund dahil ang emergency fund ang nagsisilbing kalasag upang hindi magalaw ang iyong pangmatagalang pondo para sa pagtanda. Kung wala kang ganitong uri ng proteksyon, palagi kang magiging isang kahig, isang tuka sa tuwing magkakaroon ng hindi inaasahang problema ang mga tao sa paligid mo. Kabilang din sa kulturang Pilipino ang pagkuha ng matinding pressure na mapag-aral ang lahat ng kamag-anak sa mga mamahaling pribadong unibersidad kahit hindi na ito kaya ng iyong kasalukuyang kita. Maraming manggagawa ang isinasakripisyo ang kanilang buong sweldo at nagbabaon sa utang para lamang masunod ang standard ng lipunan at ang kagustuhan ng pamilya na makatapos ang lahat sa sikat na paaralan. Ang pagtulong sa edukasyon ay isang napakagandang layunin, ngunit kailangan itong gawin ng may sapat na limitasyon at tamang pagpaplano. Dapat mong tandaan na ang edukasyon ay maraming alternatibo tulad ng mga public schools, state universities at mga scholarships na pwedeng applyan ng mga bata kung sila ay magsisikap.
Subalit ang iyong retirement fund ay walang scholarships o student loan na pwedeng applyan kapag ikaw ay 60 taong gulang na at wala nang kakayahang magtrabaho upang kumita ng pera. Ang kawalan ng bukas at tapat na komunikasyon tungkol sa pera sa loob ng bahay ay isa pang dahilan kung bakit mabilis na nauubos ang pondo ng mga breadwinner. Sa maraming pamilyang Pilipino, ang pag-uusap tungkol sa kita at mga utang ay itinuturing na isang tabu o masamang paksa na dapat iwasan dahil nagdudulot ito ng away o nahihiya ang bawat isa. Dahil dito, nahihiya kang magsabi sa iyong mga magulang o kapatid na wala ka ng pera o hindi mo na kaya ang kanilang mga hinihiling, kaya pinipili mo na lang mangutang sa iba para lang mapagbigyan sila. Ang ganitong ugali ay mabilisang daan upang maubos ang iyong pinaghirapan dahil hinahayaan mong mabuhay ang iyong pamilya sa isang ilusyon na palagi kang may perang magagamit. Ang pagiging bukas sa totoong estado ng iyong pitaka ay makatutulong upang maunawaan ng lahat na kailangan din nilang magtipid at tumulong sa mga gastusin sa loob ng bahay. Upang maayos ang problemang ito, kailangan mong magtakda ng malinaw na financial boundaries at maglagay ng tulong na may cap sa iyong pamilya ng may pagmamahal. Kausapin mo ang iyong pamilya sa isang seryoso ngunit kalmadong usapan at sabihin mo sa kanila ang eksaktong halaga na kaya mong ibigay buwan-buwan para sa kanilang mga pangangailangan. Kapag lumampas na ang kanilang hinihingi sa itinakda mong halaga, matuto kang sumagot ng hindi mo na kaya ngayon nang walang nararamdamang guilt o pagkakasala sa iyong puso. Ang pagtatabi ng pera para sa iyong sariling retirement ay ang pinakamalaking regalo na maibibigay mo sa iyong pamilya dahil sinisiguro mo na hindi ka magiging pasanin sa kanila kapag ikaw ay matanda na. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong sariling pondo, mas nagiging kakayahan mong tumulong sa iba sa mas matagal at mas ligtas na paraan nang hindi nasisira ang iyong kinabukasan. Aral 5. Pag-iwas sa financial literacy at pagtitiwala sa mga get-rich-quick schemes. Isang malaking dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nawawalan ng pondo para sa pagtanda ay ang takot o katamaran na mag-aral tungkol sa tamang pamamahala ng pera. Marami sa ating mga katips ang mabilis maakit sa mga posts sa social media na nangangako ng mabilisang yaman o mga investment na dodoblehin ang pera mo sa loob lang ng ilang araw nang wala kang ginagawa. Ang mga pekeng cryptocurrency pooling, forex trading scams, at mga kaduda-dudang paluwagan sa Facebook ay nabubuhay dahil sa kasakiman ng tao sa mabilis na kita ng walang kaakibat na pagod. Dapat mong laging tandaan ang gintong patakaran sa pananalapi na kung ang isang offer ay masyadong maganda para maging totoo, sigurado itong isang malaking scam na ubos sa iyong ipon. Ang pagpapakapagod sa pagtatrabaho ay mawawalan ng saysay kung ang lahat ng iyong naipong pera ay ibibigay mo lang sa mga mapanlinlang na tao dahil sa kawalan mo ng sapat na financial IQ. Kasabay nito ang mapanganib na bahala na si Batman mindset kung saan hinahayaan ng marami na lumipas ang panahon nang hindi man lang inaalam kung paano gumagana ang mga lehitimong sistema ng pananalapi sa bansa. Madalas isipin ng mga manggagawa na ang mga bagay tulad ng SSS, Pag-ibig Fund o mga mutual funds ay para lamang sa mga mayayaman o kaya ay masyadong nakakahilo at mahirap intindihin. Ang kawalan ng interes na mag-aral sa mga basic financial instruments na ito ay nagpapanatili sa iyo sa ilalim ng mabigat na hampas ng inflation o ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kung hahayaan mo lang na nakatambak ang iyong pera nang walang ginagawang hakbang para ito ay mapalago, para mo na ring pinanood ang iyong kinabukasan na iunti-unting nawawalan ng halaga. Ang tunay na proteksyon sa iyong pagtanda ay hindi nagmumula sa swerte, kundi sa iyong sariling kaalaman at desisyon na alamin kung saan dapat ilagay ang iyong pinaghirapang pera. Mayroon din tayong nakasanayan na ugali na mag-ipon ng malalaking halaga ng cash sa loob ng mga alkanisya, ilalim ng unan o sa mga tagong sulok ng bahay dahil sa takot sa mga bangko at digital na teknolohiya. Bagamat maganda ang layunin na magtabi ng pera, ang pag-iiwan ng malaking pondo sa bahay sa loob ng 10 o 20 taon ay isang malaking pagkakamali dahil sa epekto ng implasyon. Ang halaga ng 1,000 piso mo ngayon ay tiyak na mas maliit na ang mabibili pagdating ng araw na ikaw ay matanda na at magre-retiro na sa trabaho.
Kailangan mong matutunan na ang pera ay dapat na inilalagay sa mga lehitimong institusyon at mga investments na may kakayahang sumabay o dumaig sa rate ng inflation taon-taon. Bukod sa hindi ito ligtas sa mga sunog, nanakawan o anay, ang pagtatago ng cash sa bahay ay nag-aalis sa iyo ng pagkakataon na kumita ng passive income. Isang malaking bitag din na madalas ireklamo ng maraming Pilipino ay ang pagbili ng mga mamahaling insurance products tulad ng VUL or Variable Unit Linked Insurance nang hindi naman talaga nauunawaan ang kontrata. Marami ang kumukuha nito dahil lamang sa magandang sales pitch ng mga ahente na nagsasabing ito ay may kasamang investment na magpapayaman sa iyo habang ikaw ay protektado. Ang hindi alam ng marami ay sa unang ilang taon ng iyong pagbabayad, ang malaking bahagi ng iyong pera ay napupunta lamang sa mga charges at komisyon ng ahente imbes na sa totoong investment fund mo. Huwag na huwag kang magpapasok ng pera sa mga komplikadong produkto na hindi mo kayang ipaliwanag sa isang simpleng bata dahil doon madalas magsimula ang panghihinayang sa huli. Kung ang layunin mo ay purong pagpapatubo ng pondo para sa retirement, mas mabuting ihiwalay ang pagbili ng simpleng term insurance sa iyong mga personal na pag-invest upang masimulan ang isang ligtas at praktikal na pag-i-invest. Ang pinakamagandang hakbang para sa mga Pilipino ay ang pagbubukas ng isang Pag-ibig MP2 o SSSWISP Plus account. Ang mga programang ito ay pinatatakbo at protektado ng ating gobyerno kaya nakakasiguro ka na hindi mawawala ang iyong kapital at hindi ka madoroble ng mga manloloko. Kahit sa halagang 500 piso lamang kada buwan ay pwede ka nang magsimula at maaari mo itong hulugan gamit ang mga online wallet at banking apps na nasa iyong cellphone ngayon. Ang perang inilalagay mo rito ay kumikita ng taunang dibidendo na mas mataas kaysa sa mga regular na savings account sa mga tradisyonal na bangko. Sa pamamagitan ng pagpili sa mga ganitong uri ng low-risk ngunit subok na investment, unti-unti mong itinatanim ang mga tamang buto na magbibigay sa iyo ng masagana at payapang buhay kapag dumating ang araw ng iyong pagreretiro. Sa huli, ka-tips, ang pagbuo ng matatag na retirement fund ay hindi nakadepende sa swerte kundi sa mga maliliit na tamang desisyon na ginagawa mo araw-araw. Huwag mong hayaan na maubos ang iyong pinaghirapang pera sa pagbili ng mga luhong panandalian, patong-patong na utang sa mga online apps, o sa pagiging financial martyr ng walang malinaw na boundaries sa pamilya. Protektahan mo ang iyong future self sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga mapanlinlang na get-rich-quick schemes at simulan ang pag-iipon sa mga lehitimong programa tulad ng Pag-ibig MP2. Ang pag-amin sa ating mga maling gawi sa pananalapi ang unang hakbang upang mabago ang takbo ng ating buhay at magkaroon ng payapang pagtanda. Tandaan mo na ang tamang ugali sa pera, hatid ay magandang buhay. I-comment mo sa ibaba kung anong aral ang sisimulan mong baguhin ngayon. Mag-subscribe sa Tips in Life at i-share ito sa iyong mga mahal sa buhay. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.